una sa lahat. Ayan, pag hinambog pa, kaya asawa, bukuhan mo. Naghamunan sa gitna ng kalsada ang habal-habal rider at taxi driver na yan sa Davao City. Hanggang sa magsuntukan sila, natumba ang taxi driver at muntik magulungan ng sasakyan. Hindi pa dyan nagtapos ang gulo. Ang mga sumunod na tagpo, abangan! Pilipinas, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Protektado ng PNP alias Totoy matagal na raw nakikipag-ugnayan kina PNP Chief Nicolas Torre. Labanan sa liderato, supermajority suportado raw si Senator Escudero sa pagka-Senate President. Ang mga kaalyado naman ni Soto, never say die. At Bantay Bulkan, Taal Volcano, posibleng muling pumutok anumang oras ayon sa PHIVOLCS. Hawak at protektado na ng PNP si Julie Dondon Patidongan o alias Totoy na whistleblower sa kaso ng mga missing sabongeros. Kinumpirma yan ni PNP Chief Nicolas Torre. Nangunguna sa balita si Mon Gualvez. Mon, kailan pa nakikipag-ugnayan sa PNP si alias Totoy? Jiggy, mula noong hepe pa ng CIDG, si PNP Chief General Nicolas Torre III nakikipag-usap at nagbibigay na raw sa kanila ng impormasyon itong si alias Totoy. At mula rin daw noon, tinatrabaho na nila itong kaso ng mga missing sabongeros. Ayon pa nga kay General Torre, nag-a-apply na raw ngayon si alias Totoy na mapabilang sa Witness Protection Program habang nasa protective custody pa ng PNP. Kapag inaprubahan yan, ito-turn over na siya ng PNP sa Department of Justice o DOJ. Tungkol naman sa siniwalat ni alias Totoy na mga petty cash voucher na ibinabayad umano sa mga pulis na tumatrabaho raw sa mga utos ni Atong Ang. Sinabi ni Torre na ilang pulis ang tumugma ang pangalan sa mga naturang voucher. Nasa 15 pulis ang nasa ilalim ng restrictive custody dito sa Camp Crame. Hindi mo na pinangalanan ni Torre kung sino-sino ang mga ito. Pero ang pinakamataas na ranggo raw sa kanila ay isang Lieutenant Colonel. May iba raw na galing sa support unit, regional offices at area police command. Ayon pa kay Torre, posibleng pang madagdagan yung mga pulis na mapag-aalamang sangkot sa kaso ng mga nawawalang sabongero sa patuloy na pag-usad ng preliminary investigation. Isinuwalat din ni Torre o ni General Torre na hindi lang sa Taal Lake itinapon ang mga bangkay ng mga nawawalang sabongero. Hindi na nagbigay pa ng detalye si Torre tungkol sa eksaktong kinaroroonan ng mga biktima. Pero sinunog at binaon daw ang ilan sa kanila base na rin sa testimonya ng ilang mga testigo. Jiggy, bukod sa 15 mga pulis na sinasabing may kinalaman sa pagkawala ng mga nawawalang sabongero, ayaw munang sabihin ni PNP Chief General Torre kung may mas mataas pang mga ranggo o opisyal ng PNP ang posibleng sangkot din dito. Nagsasagawa na rin daw ng independent investigation ng PNP at NAPOLCOM. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Mon Gualvez mula sa Camp Crame. Inihanda na ng DOJ ang mga reklamong posibleng isampa laban kina Atong Ang at Gretchen Barreto na dinawit ni alias Totoy sa mga kaso ng nawawalang sabongero. Nangunguna sa balita si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, pero una sa lahat, gagawin na bang state witness ng DOJ itong si alias Totoy? Jiggy, sa ngayon pinag-aaralan pa rin ng piskalya kung pwedeng maging state witness si alias Totoy sa kaso ng missing sabongeros dahil maituturing pa rin siya na isa sa mga suspect. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, kailangan pa rin pag-aralan ng mga testimonya at ebidensya ng mga testigo sa kaso. Sa ngayon may 20 pangalan na sila ng mga suspect o yung tinatawag na Alpha Group na binubuo ng iba't ibang personalidad na may kinalaman sa pagkakawala ng mga sabongero. Sinabi rin ng DOJ na itinuturing ng suspect sina Atong Ang at Gretchen Barreto. Inahahanda na ng DOJ ang posibleng mga reklamo na isasampa laban sa kanila. May mga lumapit pa raw sa DOJ na gusto ring maging testigo sa kaso. Kinumpirma rin ni Remulla na iniimbestigahan na ng Korte Suprema ang ilang miyembro ng judiciary na naglalakad umano ng mga dating kaso ni Atong Ang. Hindi pa pinangalanan ni Remulla ang pagkakakinlangan ng judge at miyembro ng judiciary. Matatanda ang isiniwalat ni alias Totoy na may isang dating judge umano na may hawak sa Mandaluyong City ang naglalakad sa mga kaso ni Ang.
Samantala, ngayong linggo raw posibleng gawin ang unang technical dive sa Taal Lake na pangungunahan ng Philippine Coast Guard at Navy. Sa testimonya ni alias Totoy, sa Taal Lake umano itinapon ang bangkay ng mga nawawalang sabongero. Nag-request na ang DOJ ng 3 equipment na gagamitin para suriin ang lakebed at sedimentation nito. Hindi raw ito magiging madali dahil ilang beses nang nagkaroon ng eruption sa Taal. May alam na rin daw sila na palaisdaan sa Taal Lake na kailangan ding suriin. Higit tiniyak naman ni Secretary Remulla sa mga pamilya ng mga biktima na sisikapin nilang manaig ang hustisya. Kahit pa sinasabing mabigat at makapangyarihan ang nasa likod ng pagkakawala ng mga sabongero. 3 taon na raw nilang hawak ang kasong ito. At kahit na may ilang pamilya na ang nakipag-areglo sa kaso, hindi raw titigil ang DOJ dahil ang kasong ito ay interes na rin daw ng Estado na kailangan protektahan. Yan ang ulat ni Camille Samonte mula sa Maynila. Inihain sa Senado panukalang batas para ganap na ipagbawal ang online sugal. Ayon kay Senator Mig Zubiri na siyang naghain ng panukala, nais daw nilang isama sa total ban pati ang authorized online games ng PAGCOR. Marami na raw kasing nalululong dito. Pati ang ayuda mula sa gobyerno, pinansusugal na raw ng ilan nating kababayan. Sakaling may sa batas, ibablock ang mga online gambling website at mobile app. Pagbabawalan na rin magamit sa online sugal ang mga e-wallet. The taxes earned are not worth the social cost. Nasisira na po ang buhay ng ating mga kababayan. Nag-aaway-away na po ang ating mga pamilya. Tumataas ang kaso ng krimen. Nababaon na sa gabundok na utang ang manggagawang Pilipino, which then severely affects their mental health. Marami na rin pong kaso ng suicide. Samantala, sinusulong din sa Kamara ang isang panukala laban sa online sugal. Nais ng e-sugal bill ng Akbayan Party List na limitahan sa edad 21 pataas ang mga pwedeng tumaya. Kailangan ng national ID o anumang government-issued ID para makapagparehistro. Magtatakda naman ng PAGCOR ng limitasyon sa pagpusta. Sisingilin din ng 10% buwis ang mga online sugal site. Hindi lang majority kundi super majority ang posibleng sumuporta kay Senator Chis Escudero para manatiling Senate President sa 20th Congress. Ayon yan kay Senator Jinggoy Estrada. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Mean Los Baños. Mean, gaano na ba karaming senador ang sumusuporta kay Escudero sa ngayon? Vicky, ayon kay Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada, mahigit 13 senador na ang nakapirma sa resolusyon na pinaiikot ngayon para muling suportahan ni Senate President Jesus Escudero at manatiling leader ng Senado pagbukas ng 20th Congress. At kaya sinasabi ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada, mukhang sigurado na si Senator Escudero pa rin ang leader ng Senado pagbukas nga yan sa July 28. Umaasa rin sila na hindi na magbabago yung isip ng mga kasamahan nila sa Senado, lalo't nakapirma na sila sa resolusyon. Dahil ang sinasabi nga ng iba, marami pang pwedeng mangyari mula ngayon hanggang July 28. Pero sabi nga ni Senator Jinggoy Estrada, ibang usapan na dahil nakapirma na sa resolusyon, Jiggy. At may tsansa pa ba si Senator Soto na maging Senate President? Sige, never say die. Yan naman ang sinasabi ng kampo nila, Senator Mig Zubiri, na nagtutulak at sumusuporta kay Senator Tito Soto para muling maging leader ng Senado. At ang sinasabi nga dyan ni Zubiri, ayaw niya kasi yung style of leadership nga raw ni Senator Chis Escudero, ni Senate President Escudero. Mas gusto raw niya yung estilo ng pamamahala ni Senator Tito Soto na nagkakaroon ng consensus building, maraming focus, maraming meetings, bago daw mapagdesisyonan o bago mag-come up sa desisyon ang mga senador. Hindi daw basta-bastang nagdidikta kung ano ang gagawin nila. Pero nilinaw naman ni Senator Mig Zubiri, di naman niya sinasabing diktador ni Senate President Escudero. Ayaw lang daw niya yung naging pamamahala niya sa impeachment process, ganoon din sa budget na ipinasa nila noong 2024. Narito yung bahagi ng pahayag, Jiggy, ni Senator Mig Zubiri nung sinabi namin sa kanya na mukhang mananalo na o mukhang talagang liyamado na sa boto ni Senate President Escudero. Pakinggan natin itong pahayag ni Senator Zubiri. Hey, wow. Congratulations, pagka ganun. Ako naman, we're not actively campaigning for leadership position. No? Ako, I'm not actively campaigning. Of course, I'm supporting Senator Tito Soto. Gusto sana namin protektahan ang integridad ng Senado. Maawa na kayo. Bugbog na bugbog ng Senado.
sa matang tao, bugbog ng Senado. So, never say die. At may sinabi rin ni Senator Mig Zubiri na binigyan ni Senator Escudero ng committee chairmanship ang ilang senador kahit hindi umano sila qualified. Ano reaksyon naman sa mga sumusuporta ni Escudero dito? Sinalungat yung Jiggy ni Senator Jinggoy Estrada at Anya, sinabi niya na dapat pangalanan ni Senator Mig Zubiri sino yung sinasabi niyang mga hindi kwalipikadong senador na nakatanggap ng committee chairmanship. Dahil as far as they're concerned, lahat naman daw ng nabigyan ng chairmanship o nabigyan ng otoridad na mamuno sa mga committee ay meron naman o kwalipikado naman o may sapat naman na karanasan. For example daw, sila Senator Joel Villanueva, posible daw bumalik as majority leader. Posible ring ituloy lang ni Senator Jinggoy Estrada yung pagiging Senate President pro tempore. And then sila Senator Bam Aquino ang posibleng mamuno sa Education Committee, Senator Kiko Pangilinan sa Agriculture Committee. Ang makapangyarihang Duribon Committee, posible naman niyang pamunuan ni Senator Rodante Marcoleta, habang yung Committee on Public Works ay posibleng mapuntayan kay Senator Mark Villar dahil dati na siyang naging DPWH Secretary. And then yung Committee on Social Justice, posible raw pamunuan ni Senator Erwin Tulfo dahil dati na rin siyang naging DSWD Secretary. And then Finance Committee na bubusisi sa budget ng ating bansa para sa susunod na taon, posible raw mapunta kay Senator Wade Gatchalian. Balik sa iyo, Jiggy. Yan pong ulat ni News 5 Senate Correspondent Mayan Los Baños live mula sa TV5 Media Center. Susunod, Bulkang Taal posibleng pumutok anumang oras ayon sa FIVOX. At away kalsada na uwi sa suntukan at saksakan. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Posible pumutok anumang oras ang Bulkang Taal sa Batangas ayon sa FIVOX. Live mula sa Balete, Batangas, nangunguna sa balita si Rainiel Pawid. Rainiel, kumusta ang aktibidad ng bulkan? Jiggy, sa ngayon ay wala pang ibinubugang abo itong crater ng Taal Volcano rito sa Batangas. Sabi ng FIVOX, indikasyon ito na may bumabara sa bulkan. At paliwanag pa nga ng ahensya, ang itong bulkan ay parang takure, no? Yung huso ng takure. At pag napuno na nga ng pressure yung loob nito, ay may posibilidad na itong sumabog. Pakinggan natin ang pahayag ng FIVOX. Hindi naman necessarily sasabog kaagad, pero possible na sign ito na nagkakaroon ng pressure build-up. Kaya kailangan natin bandayan. And right now, nasa alert level 1 ang Taal. At Rainiel, kumusta ang mga residente riyan? Hindi ba sila ililikas sa ngayon? Jiggy, sa ngayon ay normal pa yung buhay ng karamihan sa mga residente, lalo na dito sa may Balete, Batangas. Pero parang nakasanayan na raw nila taon-taon no, na nag-aalboruto nga itong bulkan. Yung isa doon sa mga pinaka-apektadong sektor, Jiggy, itong mga fish vendor at itong mga mangingisda. Dahil nung una pa lang, no, nung nakaraang mga araw, ay pumutok na nga itong issue nitong mga missing sa Bungero na dito umano sa Lawa itinapon. Dahilan yan kung bakit naman humina yung kanilang benta at para yung mga mamimili ay hindi na nga bumili sa kanila. Pakinggan natin yung kanilang pahayag. Una sa po sa aming mga anak na nag-aaral, hindi po namin matustusan ang kanilang pangangailangan sa araw-araw. Isa pa po doon ay ang aming pangangailangan tulad po ng mga pagkain. Ay dilikas, nang walang-wala, abay sobra pong hirap, tapos ang taas pa po ng bilihin ngayon. At Rainiel, doon sa alert level 1 ng Bulkang Taal, anong paganda ang ginagawa ng lokal na pamahalaan dyan? Jiggy, naka-alerto naman daw itong lokal na pamahalaan anumang oras o anumang oras nga daw na may mangyari na pagsabog. At yung mga otoridad naman dito ay binabantayan na rin yung mga lugar na itinalagang permanent danger zone. Yan pong ulat ni Rainiel Pawid live mula sa Balete, Batangas. Para sa nangungunang balita sa sports, makakasama ulit natin ang ating kapatid na si Denise Tan. Denise? Thank you, Jiggy. Papalapit na ng papalapit ang TNT Tropang 5G sa target nilang Grand Slam. Nakapasok na sila sa PBA Philippine Cup Finals matapos ilaglag ang rain or shine Elasto Painters. Git-gita ng laban na nagtabla pa 80 all sa last quarter.
Pero uminit ang opensa ng TNT at unti-unting lumayo sa pangunguna ni Jordan Heading. Nauwi naman sa do-or-die Game 7 ang tapatan ng sister teams Barangay Ginebra at San Miguel Beermen. Digit din ang laban ng dalawa at 1 point lang ang nagpanalo sa barangay. Isang 3-pointer ni Tiniente Eli Tenorio ang nagselyo ng panalo. Gaganapin ang Game 7 sa Miyerkules sa Smart Araneta Coliseum. At yan ang nangungunang balita sa sports. Ako po si Denise Tan. Susunod, tindera ng prutas patay matapos saksakin ng pinagalitan niyang helper. At paggawaan ng bala at baril nagkaroon ng pagsabog. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Mga kapatid, may binabantayan tayong malaking balita ngayon sa Marikina. Nagkaroon ng pagsabog sa isang paggawaan ng baril at bala. Live mula sa Marikina, nangunguna sa balita si Ian Suyu. Ian, kumusta ang sitwasyon dyan? Jiggy, nandito nga tayo ngayon sa labas ng Arms Corps Global Defense Incorporated kung saan naganap nga yung malakas na pagsabog sa loob nitong pabrika kanina hapon. Sa inisyal na ulat na nakalap natin, pasado 2:00 ng hapon nang mangyari nga yung explosion na yan. At sa tindi nga nung pagsabog, nayanig daw yung kabuuan ng compound ng pabrika. At ito nga yung Arms Corps yung tinuturing kasi na isa sa pinakamalaki na pagawaan ng mga baril at bala sa buong Pilipinas. At dito daw kumukuha ng mga supply o ng mga kagamitan ang Armed Forces of the Philippines. Sa ngayon nga, sarado pa rin yung compound o yung area at pinagbabawalang pumasok yung mga tauhan ng media. Pero kanina nakita na rin natin yung ibang mga fire truck na pumasok doon, pati na rin yung EOD at K9 units ng Marikina PNP. At Ian, may initial na impormasyon na ba kung bakit o ano naging sanhi ng pagsabog? Gigi, sa ngayon nga, inaalam pa ng mga kapulisan kung ano yung naging dahilan ng pagsabog. Pero hinala nila, isa daw na item o isang kagamitan sa pabrika ang naging sanhi nitong pagsabog na nagkaroon ng human contact. At meron bang mga nasaktan dito sa pangyaring ito? Gigi, sa initial na ulat na nakuha nga natin, 3 empleyado, pawang mga kalalakihan ng Arms Corps ang sinugod sa ospital matapos nga na maapektuhan doon sa pagsabog na nangyari sa loob ng pagawaan. Yan pong ulat ni Ian Suyu live mula sa Marikina. Pagpapalipad ng fighter jets ang Pilipinas at Amerika sa ilang bahagi ng West Philippine Sea, bahagi ito ng air combat exercises na Cope Thunder. Nangunguna sa balita si Brian Castillo. Brian, anong bago sa military exercises na ito? Gigi, sa kauna-unahan ng pagkakataon ay dineploy ng US Pacific Air Forces ang kanilang F-35 Lightning II fighter jets dito sa Pilipinas para yan sa kanilang pakikilahok sa ikalawang yugto ng Cope Thunder exercises ngayong taon. Malaking bagay yan para sa ating militar, lalo't itong F-35 ang tinuturing ngayon bilang isa sa mga pinaka-advanced at lethal fighter jets sa buong mundo. Magkasamang lumipad ang FA-50 fighter aircraft ng Philippine Air Force at ang F-35 fighter jets hudyat ng pagsisimula ng Cope Thunder exercise. Ang military exercise ay layong paigtingin pa yung kooperasyon ng Pilipinas at Amerika hanggang sa himpapawid sa gitna na rin yan ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea. We are testing our ability to respond across domains by shaping scenarios that simulate contested environments requiring flexibility, innovation, and operational depth. A free and open Indo-Pacific is something that we enjoy but should not take for granted. In the future years, if we want to continue to deter any form of aggression. Katuwang ang FA-50 ng Pilipinas, inaasahang lilipad sa ilang bahagi ng West Philippine Sea yung mga fighter jets na yan. Bagamat hindi kasali ngayon yung F-16 fighter jet ng US na isa sa mga pinagpipiliang bilhin ng gobyerno para sa kinakailangang multi-role fighter ng Philippine Air Force. Inaasahang malaking bagay itong partisipasyon ng F-35 dahil mas magiging maalam daw yung ating mga sundalo pagdating doon sa mga kapabilidad ng isang modernong combat aircraft.
Bilang bahagi ng training, dadaan sa magkakaibang senaryo ang pinagsamang puwersa ng mga sundalong Pilipino at Amerikano para masubok yung kanilang kahusayan pagdating doon sa mga joint air operations. Nasa mahigit 2,000 mga sundalo ang lalahok sa Cope Thunder exercise ngayong taon na pinakamalaki sa kasaysayan ng nasabing pagsasanay. Magtatagal ang Cope Thunder exercise hanggang sa July 18 at idaraos ito sa iba't ibang bahagi ng Northern Luzon. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Brian Castillo mula sa Camp Aguinaldo sa Quezon City. Narito mabilis sa pasada sa iba pang balita. Nagsuntukan ng isang rider at taxi driver sa gitna ng kalsada dahil sa away trapiko sa barangay Matina, Aplaya sa Davao City. Matapos ang insidente, sinundan pa ng rider ang taxi driver at sinaksak ng gunting. Natakip naman ang suspect sa follow-up operation at mahaharap sa reklamang frustrated homicide. Nasa mabuting lagay na ang biktima. Nagliyab ang isang van na may kargang bangkay sa Amlan, Negros Oriental. Lumalabas na galing sa ospital ang van at sakay ang bangkay na iuuwi sana ng 4 nitong kaanak. Ligtas naman nakalabas ang mga sakay nito. Patuloy ang investigasyon dyan. Patay ang isang tindera ng prutas matapos saksakin ng kanyang helper sa barangay Bagakay, Calbayog City. Base sa investigasyon, napuno raw ang suspect sa kanyang amo dahil lagi umano siyang pinagagalitan. Nasa kustudiya na siya ng mga otoridad. Sugatan naman ang 51 anyos na lalaki matapos pagbabarilin ng kanyang kainuman. Base sa investigasyon, nagkainitan ng dalawa sa inuman nang biglang bumunot ng baril ang suspect at pinaputukan ng biktima. Mabilis namang nakatawag ng pulis ang mga residente kaya naaresto agad ang suspect. Nagpapagaling na sa ospital ang biktima. Gary De Leon, News 5. Mga bumabanderang headlines, alam mo na. Dapat una sa lahat,